Magandang araw po sa ating lahat. Sama-sama nating pakinggan ang Ebanghelyo ngayong araw. Naway magbigay ito ng liwanag at pag-asa sa ating buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong yon, sa paglalakad ni Jesus ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Rabi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak na bulag ang lalaking ito, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Dapat nating gawin ang mga ipinagagawa ng nagsugo sa akin. Samantalang araw pa. Dumarating ang gabi at wala nang makagagawa. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe." Ang kahulugan nito'y sinugo. "Maghilamos ka roon." Gayon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik ay nakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa, "Hindi ba yan ang lalaking dating nagpapalimos?" Sumagot ang ilan, "Yan nga." "Hindi, kamukha lang," wika ng iba. At sumagot ang lalaki, "Ako nga po yun." "Paano kang nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi sa akin, pumunta ka sa Siloe at maghilamos. Kaya't pumaron ako at naghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Ewan ko po," sagot niya. Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag. Araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at padilati ng bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Naghilamos ako pagkatapos at ngayon nakakikita na ako." Ang sabi ng ilan sa mga Pariseo, "Hindi mula sa Diyos ang taong iyan, sapagkat hindi niya ipinangingili ng araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makakagawa ng ganitong kababalaghan ng isang makasalanan?" At hindi sila magkaisa ng palagay. Kaya't tinanong nila uli ang dating bulag, "Ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya?" "Siya'y isang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y dating bulag, kaya't ipinatawag nila ang mga magulang ng taong iyon. At tinanong sila, "Anak ba ninyo ito? Talaga bang siya'y ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" Sumagot ang kanyang mga magulang, "Alam po namin na siya ang aming anak at siya'y ipinanganak na bulag. Ngunit hindi namin alam kung bakit nakakikita na siya ngayon o kung sino ang nagpadilat sa kanya. Siya na po ang tanungin ninyo. Siya'y may sapat na gulang na at makapagsasabi ng tungkol sa kanyang sarili." Ganito ang sabi ng kanyang mga magulang dahil sa takot sa mga Hudyo, sapagkat pinagkaisahan ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Mesiyas. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, "Siya'y may sapat na gulang na, siya po ang tanungin ninyo." Kaya't muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sabihin mo ang totoo. Alam naming makasalanan ng taong iyon. Hindi ko po alam kung siya'y makasalanan o hindi," tugon niya. "Isang bagay ang alam ko. Dati akong bulag, ngunit ngayon nakakikita na." "Ano ang ginawa niya sa iyo?" tanong nila. "Paano niya pinadilat ang iyong mga mata?" Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo at ayaw ninyong pakinggan. Ano't ibig ninyong marinig uli? Ibig din ba ninyong maging alagad niya?" At siya'y inalipusta nila. "Ikaw ang alagad niya," sabi nila, "ngunit kami mga alagad ni Moises."
Nalalaman naming nagpakita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong iyon ni hindi namin alam kung saan nanggaling. Sumagot ang lalaki, yan nga po ang katakataka. Hindi ninyo alam kung saan siya nanggaling, gayong pinadilat niya ang mga mata ko. Alam nating hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinakikinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Buhat sa pasimula ng sanlibutan ay wala pang nakapagpapadilat ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong iyon kung siya'y hindi mula sa Diyos. Sumagot sila, ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin. At siya'y itiniwalag nila. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseyo. Kaya't tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya. Siya'y nakita mo na, siya ang nakikipag-usap sa iyo. Ani Jesus, sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, isang kahatulan sa sanlibutan ang pagparito ko, upang makakita ang mga bulag at mabulag ang mga nakakikita. Narinig ito ng mga Pariseyong malapit sa kanya at siya'y tinanong, ibig mo bang sabihin bulag din kami? Sumagot si Jesus, kung kayo'y bulag, wala na kayong kasalanan, ngunit sinasabi ninyong nakakikita kayo, kaya't nananatili ang inyong mga kasalanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw ng linggo po sa ating lahat. Sa bahaging ito ng Ebanghelyo, pinagaling ni Jesus ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Hindi lamang pisikal na paningin ang ibinigay niya, kundi pati espiritual na kaliwanagan. Makikita rito na habang ang lalaking bulag ay unti-unting nakakilala kung sino si Jesus, ang mga Pariseyo naman ay nanatiling sarado ang puso, kahit malinaw na nasa harap nila ang himala. Ipinapakita nito na hindi sapat ang pagkakaroon ng mata upang makakita. Mahalaga ang bukas na puso upang makilala ang katotohanan. May pagkakataon sa ating buhay na tila may mga bagay tayong hindi maunawaan, mga pagsubok, sakit o paghihirap. Ngunit tulad ng lalaking bulag, maaaring ginagamit ng Diyos ang mga karasang ito upang mahayag ang kanyang kapangyarihan at kabutihan. Ang tunay na tanong ay, handa ba tayong magpahipo kay Jesus upang makita ang kanyang liwanag sa ating buhay? Manalangin tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat sa iyong salita na nagbibigay liwanag sa aming puso at isip. Tulungan mo po kaming makita ang iyong presensya sa gitna ng aming mga pagsubok. Kung minsan kami man ay nagiging bulag sa katotohanan dahil sa takot, pride o pag-aalinlangan. Buksan mo ang aming mga mata upang makilala ka ng higit pa, at palakasin mo ang aming pananampalataya upang manatili kaming tapat sa iyo kahit sa gitna ng paghamon ng mundo. Gaya ng lalaking pinagaling mo, naway magkaroon din kami ng tapang upang ipahayag ang iyong kabutihan sa aming buhay. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay paalala na ang tunay na liwanag ay nagmumula kay Kristo. Hindi sapat ang makita lamang ang mga bagay sa paligid. Ang mahalaga ay makita natin ang katotohanan ng Diyos sa ating puso. Naway araw-araw nating hilingin, Panginoon, buksan mo ang aking mga mata upang makita ka.